Alam mo, nung pagkatapos na binigyan ni President Aquino si Trillanes ng amnesty noong 2010, 8 years later, si President Duterte binawi iyon at nag-issue ng Proclamation number 572. Sinasabi niya na yung amnestiya ni Trillanes ay null and void sapagkat hindi sumunod sa mga alituntunin para magkaroon ng amnesty. So inakit niya ni Trillanes. At ang sabi ng Korte Suprema, in-announce lang kamakailan na tagtad ng kapalpakan ay yung proclamation ni Presidente Duterte. Isa-isahin natin. Sinabi ng Korte Suprema, labag to sa equal protection of the law. Basta't sinabi mo na yun, Ted, ibig sabihin, nagdi-discriminate ka. Bakit sa katakot-takot ng madaming mutineers, isa lang ang iyong tinarget? Di ba? Pareho naman silang sitwasyon. So, yun ang sabi ng Korte Suprema, labag yan sa Equal Protection Clause ng Konstitusyon. Pangalawa, labag to sa ex post facto law. Ang ibig sabihin ng ex post facto law, wala nang krimen. Itina-charge mo pa. Sapagkat ang amnestiya, ang ibig sabihin ng amnestiya, basta't ikaw ay binigyan ng amnestiya ng Presidente, binubura mo yung krimen. Wala na. In the eyes of the law, hindi na nag-e-exist. Pero 8 years later, sinampa ulit. Kaya parang ang lumalabas, sinampa mo ang walang krimen. So, ex post facto law, yung pangalawa. Pangatlo, it is against due process. Kasi kung ano mo siya, isasampahan mo ulit ng kaso, baka lumabag yan sa double jeopardy. Kinasuhan na ng araw, binigyan ng amnestia, kakasuhan mo ulit. So, double jeopardy. At susunod, ang amnestiya kailangan ng pagsang-ayon ng majority ng Kongreso. Iyang proklamasyon mo, nilabas mo na ng biglaan. Walang concurrence ng Kongreso ayon sa Konstitusyon. Mali yun. At sapagkat nga ang nangyari, walang ka-notice-notice. Kaya, ayan ang mga dahilan ng Korte Suprema. Laudable ang ginawa ng Korte Suprema na sinabi nilang napaka-unconstitutional ng proklamasyon na ito. Yan ang base ng Korte Suprema. Pero alam mo, Ted, meron akong dito pagpupuna. Kasi sa ating demokrasya, may tinatawag tayong check and balance. Chine-check ng executive ang judiciary chine-check ang executive, nagche-checkan silang lahat, yung executive, judiciary, at saka legislator, para hindi umabuso ang mga nang-aabuso. Di ba? Ngayon, ang problema nito, nilabas itong desisyon ng Korte Suprema with all due respect para yung nang-abuso, talagang nang-abuso. Pero ang problema, sana nilabas ito nung reign of power pa ni President Duterte para malaman ng tao na buhay ang ating konstitusyon. Chechikin ka namin, Mr. President, kasi mali ka. Pero ngayon, nilabas, huli na. Correct. Wala nang fight. Wala nang tagat. Diba? Check mo, wala na kapangyarihan. Nasa Mindanao na. Nandito na siya. Diba? So sayang ang pagkakataon para makita ng ating mga bayan ang pag-operation ng ating konstitusyon at buhay talaga. Talagang pinoprotektahan ng nag-aabusong isang departamento. Sayang ang pagkakataon, pero maganda pa rin yung decision ng Korte Suprema, magandang pag-aralan ito ng mga law students, tsaka magandang president to. Pero sayang ang pagkakataon. Sana ang ganda ng fight, ang ganda ng pagkakataon para turuan tayong lahat na buhay ang konstitusyon. Sayang. Unang-una, sana, nung dumulog sa Supreme Court at humihingi ng TRO, dun pa lang. Diba? Kung may basis naman talaga, kasi kitang-kita mo naman din, hindi naman siya ganun kahirap intindihin doon sa mga binanggit mong 4 na dahilan Diba? Oo nga Nung si Antonio Trillanes humingi ng TRO, I think September 6 yun tumingi siya. Ang bilis September 11 denied Diba? pero ngayon ang medyo mabagal nahuli. Pero magandang ginawa ng Korte Suprema yung decision na yun, kaya lang sayang. Sayang talaga ang pagkakataon. Minsan may importante ang timing. Importante ang timing. Oo nga. Well, sabi nga nila, whether ito ay wala sa timing o hindi, Supreme Court pa rin to.
Oo. Ngayon, ang tanong ngayon, Supreme Court na rin. Ang tanong ngayon, ano ngayon ang susunod na hakbang sapagkat sabi na ng Korte Suprema, tagtad pala ng kapalpakan yung Proclamation 572 na yan, nalabag ang constitutional rights ni dating Senator Trillanes. Ano kaya hakbang niya? Sapagkat sa ating batas, ang sinasabi sa Article 32 ng ating Civil Code ng isang lingkod bayan na nag-impede, nag-obstruct at nag-violate sa constitutional right ng isang tao ay mananagot sa batas bilang damages. At iyang mga nilista natin yan ay nasa konstitusyon na nga iyan at sinasabi rin ng ating batas na kung ang nilabag mo ay isang constitutional right, yung ng isang public officer, good faith is not a defense. Sabi, sapagkat napakataas ng mga antas ng paglalabag mo. Kaya good faith is not a defense. Yan rin ang nasa batas natin. Kaya tingnan natin kung anong susunod na hakbang ni Senator Trillanes dito. Oo, kasi nga naman din, nung panahong yun, nagtago siya, di ba? Nagtago siya dito because of the arrest. Oo, na gustong ipatupad sa kanya. Oo, pero nakapag-bail naman siya. Eventually. Okay. Sige, so ito ho'y napakainam na ating naunawaan na ano? Yes po. Dean, dun sa mga nabanggit mo kanina, no, after ilabas ni Pangulong Duterte yung proclamation na yon na parang pinapawalang bisa nga yung amnesty. Tas ngayon, sinasabi ng Supreme Court, hindi tama yung ginawa mo. Pwede ba siyang balikan ni Trillanes doon? Pwedeng makasuhan doon, tama? Sa civil no? case, Oo. binanggit din kanina. Oo, kasi baka kung titingnan natin, meron sa ating revised penal code ng attempt for malicious prosecution. Di ba? Kaya ito ngayon ang mga assignment ng mga abogado ni Trillanes. Titignan-tignan nila kung anong particular injury o kapinsalaan ang naidulot kay Trillanes. Pero malicious prosecution, deprivation of constitutional right, dami. Kaya dapat pag-aralan pa yan. Yeah. Oo, yung kanya tsaka yung danyos sa hango sa civil code na binanggit kanina ni Dean Mel. Opo. Dean Mel, ito lang akin lang kilitiin ang iyong kaisipan dito. Nakapanayam namin kanina itong si Attorney Rico Domingo. Naghain sila ng petition sa Supreme Court noong March 19. Mandamos ito to compel Congress to enact an anti-dynasty law as provided for sa ating saligang batas. Sabi niya, 37 years na wala pa kayong ginagawang batas eh. Article 2, Section 26 na sinasabi nga, the state shall guarantee equal access to opportunities for public service and prohibit political dynasties as may be defined by law. Dumulog sila sa Supreme Court, mandamos daw ito to compel Congress na mag-enact ng batas. Anong take niyo dito? Alam mo, first impression to sapagkat gusto mong piliting legal ang isang kongreso na gumawa ng batas. Sometimes ang tawag natin dito, Ted, writ of amparo. Basta't in-issue yan ng Korte Suprema, yun na nga isang napakatinding sitwasyon na hindi inaaktuhan ng isang departamento, gawain nyo na. Kung ang Supreme Court ay pwedeng sabihin sa isang departamento, itigil mo ang ginagawa mo kasi nag-aabuso ka. Pwede rin doon sa ritong pamparo, gawin nyo na kasi wala kayong ginagawa. Kaya talagang first impression nito, maaari itong sumulong. Ted, depende siyempre sa argumento, baka magkaroon pa ng oral argument. Pero napakagaling na napakagaling na remedyo yan na dapat tignan ng Korte Suprema at talagang dapat subaybayan ng ating mga kababayan. Para sa akin, maayos yun. Para sa akin, ang tagal-tagal na nga di ba? Parang walang nangyayari. Talagang patay, hindi buhay ang konstitusyon. Pilitin nating buhayin para ika nga. Ganyan. Opo. Sige, kasi nga maganda ito, mamanduhan mo ang isang sangay ng gobyerno, gawin nyo ang trabaho nyo. Opo, at hintayin natin kasi March 19 ito, 2024 inihain. Baka naman sa March 19 ng 2041, may desisyon na ang Supreme Court dito. Okay. without courting contempt, without courting contempt. Opo, joke lang ho 'yun. Opo. Without due respect sa Supreme Court, ako ginagalang ko rin sa Supreme Court, pero it's not bad criticizing naman the court of the Supreme Court, di ba? So, sapagkat mga ano rin sila, mga lingkod bayan. Sabi nga ng isang magaling na hustrado noon tapos na ang panahon na ang mga tao diyan sa korte ay pwede mong ituring na mga santo. Dapat rin natin manmanan ang kanilang mga anggulo,
kanilang mga persuasion, sapagkat human beings rin sila. Pwede silang maapektuhan dito at pwede silang maapektuhan dyan. Kaya tama lang yun. Kinikriticize natin ang Korte Suprema. Opo. Nakita nyo din yung kaso na isinampa doon sa single ticketing system ng transport groups, ha? Opo. Naglabas sila ng desisyon after how many? 16 years? Naglabas sila 16 years. Nakita ho ninyo. Matuwa kayo, at least 16 years lang bago sila maglabas ng desisyon. Nauso pa ho ang anyway. Nagustuhan niyo ba ang ganitong pagtalakay? Mag-follow sa Informador FB page at mag-subscribe sa Informador YouTube channel. Ang Informador ay nilikha ng mga staff ni Atty. Ricky Tumuturgo, aka Insurrecto, upang lalong lumawak ang inaabot ng pagpapalaganap ng katotohanan at labanan ang fake news at kasinungalingan.